Okay, so ito na yung if statement na example natin. So, yung if statement na i-return true, pag hindi, sa else pupunta. So, kapag wala tayong else if, first i-check muna yung if kung true. Pag hindi, pupunta siya sa else if. Pag wala sa lahat ng condition natin, pupunta siya sa else, sa false pupunta, ibig sabihin yun. So, ito naman, ayun yung if else statement. So, ito yung, huwag muna natin isipin, unahin muna natin yung if statement. So, ibig sabihin nito, kapag true, ipiprint niya tong console write line. Ayun lang importante, kapag true or false lang. So, ibig sabihin true, ipiprint. So, kapag hindi, pag false, pupunta siya sa else. Wala tayong else, di ba? So, hindi maano yung code na to. So, ayun yung if statement. So, importante, dapat true. Pag walang else if, pupunta sa next condition na else if. Pag wala lahat sa conditions, else pupunta. So, ayun lang yung tandaan nyo. So, doon na tayo sa else if na example. So, para makita nyo yung else if na paano umano yung program. So, doon na tayo sa next tutorial.